Samantala sa Kamara naman, mga aral sa ERAP at Corona impeachment, magiging gabay daw ng House of Prosecution panel. Ang detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan, Manang Milky. Sister Ella at Raymond, gagamitin ng House Prosecution Panel ang mga aral mula sa impeachment trials nina dating Pangulong Joseph Estrada at Chief Justice Renato Corona sa gagawin nilang paghahanda sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ang kay San Juan Representative Isabel Maria Zamora, miyembro ng 11-man House Prosecution Panel, ang mga nakaraang impeachment trial ay nagbigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa suporta ng publiko, legal strategy at mga pamantayan sa ebidensyang makatutulong sa pagpapatibay ng kaso laban sa Vice Presidente. Sa aral ng ERAP impeachment, sinabi ni Zamora, mahalagang impluwensya ng publiko kaya importanteng makuha ang suporta ng mamayan. Mahalagaan niya na maging handa sa pagpapakita ng matitibay na ebidensya sa bawat article ng impeachment. Tungkol naman sa pamantayan para sa makonvict si VP Sara, binigyan din ni Zamora kailangan ng matitibay na ebidensya na hindi lamang magbibigay katwiran para mapatalsik siya sa pwesto kundi magre-resulta rin sa kanyang perpetual disqualification sa paghawak sa anumang posisyon sa gobyerno. Sabi ni Zamora, ang impeachment ay hindi lamang isang laban sa larangan ng batas, kundi isang pagsubok sa pananagutan sa demokrasya. Anya, mahalagang paikilahok ng publiko at ang tamang kaalaman ng mamayan sa pagpapatibay ng hustisya. Si Congresswoman Zamora ay lumuhok sa isang forum na organized ng University of the Philippines College of Law tungkol sa napipintong impeachment laban sa Vice Presidente. Ako si Milky Rigunan, para sa DZRH. Yes, Sakay. Yung bang 11 prosecution panel na pinili ng House, walang last termer dyan sa lista? Iniisip ko. para wala. Wala, also wala, at parang least, walang, kumbaga, at least, nasa 20th Congress sila. Kung sakasakaling lahat sila ay ma-re-elect, siguradong may term sila at pwedeng tumawid yung listahan from 19th to 20th Congress. Yes, tama ka dyan. So yung 11-man prosecution team, base sa pagkakaalam ko, mukhang mga re-electionist ito. Ang sabi nga ni Congressman Rog Gutierrez, isa sa mga prosecution team ay yung kanilang pagpapakita ng kumbaga ay paghahanda sa impeachment trial ay ibig sabihin mukhang naiisang tabi muna yung kanilang pangangampanya. Kasi ang pinag-aaralan ngayon nila ay yung gagawing paghahanda sakaling magdesisyon sa Senate President Chis Escudero na i-convene ang Senado bilang isang impeachment court. Alright. Salamat, Milky. Kailan ba ang schedule ng Senado sa Mukhang kailangan nyo mag-usap, ayun, ang sabi ni SP as of tinanong ko kay Raymond. As of kahapon doon sa kanyang ipinatawag na news conference sa isang magandang restaurant diyan sa Quezon City ay June 2 pa rin. June 2 pa rin yung June 2 pa rin. June 2 pa rin yung schedule. So, walang pagbabago. Walang pagbabago. Wag daw sana i-pressure. Bakit iba kasi pinipressure? Inaano nyo yung kababayan ko Oo nga. Mangampanya muna sila. Mangampanya muna sila. Parang ang priority yata ay yung pangangampanya muna ng mga senador. Ang tanong ko, Raymond, paano kung nakapag-desisyon na ba? Kasi maraming mga legal opinion. Yung 12 na uupo. Paano? Halimbawa, tumawid sa 20th Congress. So itutuloy nung 12 na maiwan, manunumpa yung 12 na parating. Sa bagay, kung ma-re-elect yung re-electionist kasi, ilan ba yung re-electionist? 7 yung re-electionist. At kung merong madagdag na iba, 5 lang kailangan. 5 na either magbabalik or bagong mukha, bagong boses, sila yung manunumpa muli as member or as judge doon sa impeachment court. Yun ang aking pagkakaintindi doon sa mga naunang mga paliwanag.
So na-interview ko tuloy Sister El sila kay Raymond. Anyway. Hindi. Kasi kung dumating naman diyan sa kung matuloy, 'di ba? Yung experience na kasi kahit paano may experience na tayo, 'di ba? Erap. Erap at ako kasi nabuo ko yung corona from the house hanggang sa napunta ng Senate hanggang sa yung may decision. So, yun yung mga experience na ganun makikita natin. So, merong parang korte din sa inyo kayo ang prosecution, yung kampo naman ni VP Sara, siyempre, yun ang kabilang partido at ang nililitis ay ang samantalang ang court, ang Senado. So, ayan, magtatlong grupo yan. Merong prosecution, merong defense, at merong court. Yan. Oo, parang naiisip na ni Sister El yung timeline. Oo naman. Pero ang pakiusap ko lang kay Raymond, Sister El, ang pag nagsimula ang impeachment trial, makinig ang publiko dahil marami silang matututunan. Tama. Nanonood sila ng live na nasa korte. So, dapat manood sila. Kasi na-cover ko naman yung ERAP impeachment trial. So, abangan natin kung kumbaga ay masisimula na ng Senado sa lalong madaling panahon ang impeachment naman laban kay Vice President Sara Duterte. Ako si Milky Riguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.